Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang araw. Ito po, topic natin ngayon dito sa ating bagong social media platform. Kung ngayon pa lang po kayo nakapanood dito sa aking bagong social media platform, itong Veritas YouTube channel, at mayroon din po tayong Facebook page, meta page na Veritas. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa meta page natin na Veritas, paki-follow na po. Kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe dito po sa Veritas YouTube channel, paki-subscribe na po. Pumipili po ako ng magandang topic na i-discuss dito sa bagong channel at page ko na to. Kaya mag-follow na po kayo at mag-subscribe dito. Ngayong gabi, ngayong araw, ang topic ko po, 'di ba sinabi ni Marcoleta, sabi ni Marcoleta, ano daw, wala daw siyang nalabag na batas. Ang tinutukoy natin, yung controversial niyang SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures niya. Lahat kasi ng mga kandidato, pati political party, pati party list, manalo o matalo ka man sa eleksyon, pagkakatapos ng eleksyon, magsasubmit ka ng Statement of Contributions and Expenditures. O yan. I-report mo sa COMELEC, magkano bang ginastos mo? Saan galing yung mga ginastos mo? Anong natanggap mong contributions or donations? Kani-kanino galing? Ano naman ang expenditures mo o pinagkagastusan mo? O yan. Importante yan. Yan yung SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, naging kontrobersyal nitong nakaraang araw si Marcoleta kasi yung kanyang SOSE ang nakadeclare, ang nagastos niya ay 112 million. 112 million ang nagastos niya noong eleksyon noong May 2025. Itong eleksyon kung saan nanalo siya bilang senador, ang nakadeclare na SOSE niya 112 million. 112 million pesos ang nagastos niya. Ang problema, yung kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ay 52 million lang. 52 million. So saan ka kumuha ng panggastos mo na 112 million kung ang SALN mo nga, net worth mo ay 52 million? Ang paliwanag ni madali sanang ipaliwanag yan. 52 million ang net worth mo. Naggastos ka ng 112 million, pero donation kasi yan. Ibig sabihin, dinonate sa'yo ng mga kakilala mo, kaibigan mo, kapamilya mo, donation. Ang problema, dineclare niya sa kanyang SOSE, zero ang donation niya. Ibig sabihin, ang assumption, ginastos niya galing sa sarili niyang bulsa yung 112 million. Ang problema, paano ka gagastos ng 112 million na ang net worth mo nga ay 52 million lang? So, ang paliwanag diyan ni Marcoleta, pinaliwanag niya yan dun sa programa niya sa Net25. Ang sabi niya, ang totoo talaga daw, may mga donations siyang natanggap. Kaya yung 112 million daw na yon, halos donations yun. Marami daw siyang mga kaibigan, kakilala na nag-donate sa kanya. Kaya hindi naman daw totoo talagang galing yun sa kanya, yung 112 million. Galing daw yun sa donations. Problema, bakit hindi niya dineclare na donations yun? Linagay niya sa donation, zero eh. Ang paliwanag niya, yun daw kasi mga nag-donate sa kanya, ayaw daw ipalagay ang pangalan. Alangan naman daw, lalabagin niya yung usapan. Nag-donate na nga daw sa kanya, tapos anuhin niya pa. Hindi niya pa susundin yung instruksyon na wag namang ibanggit ang pangalan. Yun ang paliwanag ni Marcoleta, na kaya niya hindi linagay ang pangalan kasi nga pakiusap ng mga nag-donate. Ngayon, sabi niya, ganito yung pagkakasabi ni Marcoleta, mayroon ba akong nalabag na batas? Sabihin niyo nga, mayroon ba akong nalabag na batas sa ganun? Bawal ba na hindi ko i-declare yung mga nag-donate sa akin? Dahil yun naman talaga ang pakiusap nila eh.
na wag ko silang i-declare, wag ko sabihin ang pangapangalan nila. Ngayon ang tanong ni Marcoleta, mayroon ba akong nalabag na batas? Mayroon. Sa totoo, mayroon. Section 98 ng Omnibus Election Code. Yun. Ha? Nalabag yan election offense ang ginawa niya. Ha? Section 98 Omnibus Election Code. Basahin ko. Pakinggan nyo ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Section 98. True name of contributor required. Dito pa lang. Section 98, true name of contributor required. Ibig sabihin, required talaga na yung totoong pangalan ng nag-contribute or nag-donate ay i-declare, ay sabihin mo. True name, totoong pangalan, hindi nga pwede ang alias. Kung hindi pwede ang alias, lalong hindi pwedeng hindi mo i-declare. Kasi nga, ang title ng Section 98 ay True Name of Contributor Required. Required na i-declare mo yung true name ng contributor. Itong pagkakasabi, no person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate or treasurer of a political party receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. Yan Napakalinaw. Napakalinaw. Section 98, true name of contributor required. No person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate or treasurer of a political party receive a contribution or enter or record the same in any name other than that of the person by whom it was actually made. So required talaga na i-declare mo yung contributor. Ang kailangan mong i-declare true name, hindi pa nga pwedeng alias or anonymous. Hindi pwede. Bakit? Minomonitor nga kung sino ba yung mga contributors mo. Sino ba yung mga nag-donate sa'yo? Ngayon, paano na yan? Paano na yan? Actually, ang grupo ng Kontradaya, si Professor Danilo Araw ng UP, siya ang head ng Kontradaya, pinapanawagan sa COMELEC, imbestigahan si Marcoleta. Galing na kasi mismo sa kanya Galing na mismo sa kanya, sinabi niya mismo na actually may donations talaga yung 112 million. Kaya lang, hindi niya daw dineclare na donation yon kasi pakiusap daw ng mga nag-donate sa kanya. Ang problema, kahit pakiusap yan sa'yo, bawal nga, nakalagay sa batas. True name of the contributor required. Required na i-declare mo yung totoong pangalan na nag-contribute sa'yo. Kaya nananawagan ngayon ang election watchdog na Kontradaya, imbestigahan si Marcoleta. Itong mga sinabi niyang ito at itong ginawa niyang ito ay labag sa batas sa eleksyon, itong Omnibus Election Code. Ang tanong ni Marcoleta, mayroon ba akong nilabag na batas? Mayroon. Labag sa Section 98 ng Omnibus Election Code ang ginawa ni Marcoleta sa sosi niya. Kaya dapat sa COMELEC, imbestigahan ito at kasuhan si Marcoleta. Hindi naman kinakailangan laging mamamayan, ordinary citizen ang magsampa ng kaso. Ang COMELEC naman ay pwedeng magkaso sa mga nagbabiolate sa Omnibus Election Code. Mayroon silang ganyang kapangyarihan. O bakit hindi sila mag-initiate na imbestigahan kung kinakailangan kasuhan si Marcoleta? Hindi na mahirap ito kasi sinabi niya na inamin niya na doon sa programa niya. Na talagang may nag-donate sa kanya, marami, at yung ginastos niyang 100 million, donation yun Kaya lang, hindi niya lang dineclare na may donation na pumasok, linagay niya, donation 0, kasi ayaw nga daw ng mga donors. Ang problema, kahit ayaw ng mga donors, bawal nga yun Kasi nga, sa Section 98 ng Omnibus Election Code, required talaga na i-declare yung true name ng contributor or nag-donate, yung donor. Ayan. Paano yan? Sabi nga ni Atty. Jess Palces, abogado ba talaga ito si Marcoleta?
Hindi niyo ba alam yan? Oh, yan din yung sabi ni Attorney Dino De Leon. Nagtatanong siya, nagtatanong siya kung mayroon ba siyang na-violate? Mayroon. Section 98 nga. Ah, ay kung nagsisinungaling dito si Marcoleta, ay malamang sa ibang bagay nagsisinungaling pa siya. Sabi ni Attorney Dino De Leon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating topic dito sa Veritas. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.